For the days ganap nga, pupunta kami ng Dinadjawan ngayon. Ito nga tinintay pa namin matapos yung exam ng anak ko bago kami pumunta ng Dinadjawan. Kaya ito, samahan nyo kami. At ilang sandali pa, dito na nga kami sa X. At para makapagmerienda at makapag-CR na rin. Nauna nga pala sila uncle dito. Nandito nga pala yung van ni Kunat. Doon sila nakasakay at kasama nga namin tong mga uncle namin at auntie namin at yung kapatid ng lola ko. Ito na nga at bumabakbak na si Uncle Arvin. Ang uncle ko napaka-cute. Nauna na nga sila sa amin kaya dito na nilang kami hinintay. Ito at nagmemeryenda na nga sila. LD pa daw sila nagumagahan. Ito nga pala yung napakasarap na egg pie pag umuwi kami. Dumadaan din kami dito. Ito nga yung sasakyan namin, yung van at saka si Choco. Dito nga sa van ay meron kaming paborito at laging binabaon na lechon. Bakaling glorious yan. Kapag dagat na nga ang lahat at kami ay huling-huli na. Talagang ganon dahil sobrang busy at sobrang dami namin ginagawa. Ay ngayon lang namin naharap kapag dagat. Kaya nga ayon kasama na namin sila Uncle Jerry at si Uncle Arvin. Turayong! Sa Turayong! Hindi, pang ilang beses ko na makikita ang dagat. Ako sa awan Diyos naman, ngayon ako makakita ng Ilan taon ka dagat. na ba, Ngel? Magsi-50 na ako. Tanda ko ngayon wala. Ngayon ako makakita ng dagat kaya tao ko na ngayon. Kompleto buhay ko na ngayon. Kaya namaya ako, hindi pa tayo kumalati. Ngel, ayaw mo na makikita, puro aligaw-gaw na lang. Ay naka, umay na ako. Hindi na sana umay na umay. Narinig nyo naman, magsisingkwenta na nga si uncle namin, pinsan ni mother ko ay ngayon pa lang daw makakakita ng dagat. Naisipan namin silang isama at para makapag-outing na rin, para maging masaya dahil napakasasaya nilang kasama. At talagang joker yan si Uncle Arvin. Dito na nga tayo sa parang bituka ng manok, pakadaming likuan at natapos din, nandito na nga tayo sa Dinadjawan. Nga rin sana namin magbiyahe ng Dinggalan at Kasiguran kaso hindi pwedeng yung asawa ko dahil buntis nga po. Kaya dito na lang tayo sa malapit na Dinadjawan at sa paborito natin na resort kay Agri Beach. Kahit nga sana magpagod ay gusto namin. So hindi talaga siya pwedeng maglayo ng biyahe. Eto, 3 oras lang sa amin ito. Dinadjawan ay dito na lang kami. Hindi namin maiwan tong Agri kahit medyo mahal. Talagang napakasulit ng dagat. Ito na nga yung mag-convoy. Si Choco at saka yung van na GL. Una na nga sila Kuya Christian dito. Dala din nila yung sasakyan nilang Mirage. Di nga nakasabay yung tito kong si Tito Edmar. Dahil sobrang busy din nung anak at exam din. Pagpapabukas na lang daw yung pagsunod sa amin. Nga ito, andito na si Auntie Johnny at saka si nanay. Medyo nahilo nga daw dito sila auntie. Buti na lang sanay na sanay yung lola ko. At ito na nga yung mga baon namin. Na naman, babaan na naman ng napakaraming damit at bitbit. Buti na lang ay malutong-lutong pa rin yung lechon na binaon namin. Ayaw pa nga bumaba nila, aking at J-Lord dito. Ayaw nila napansin na nandito na sa Agri. Kaya nga ito, magbababa na rin tayo ng mga gamit dahil punong-puno rin yung likod ng Montero natin. Sobrang kalat na naman ang karga natin. Ito kung mapapansin nyo, sabi ang baon ng mag-ina ko, talagang punong-puno yung third row at hindi na nga may open. Kinuha ko na ngayon pang malakas ang Shopee natin para hindi umitim yung leeg natin. Dahil sobrang tirik ang araw, kasi sinuot na natin. Ito nga tulong-tulong na lang dahil nasa beachfront yung room namin kaya medyo malayo-layo yung bubuhatin natin. Pero syempre ligtas ako doon dahil nagbibideo ko. Kaya pinabayaan ko na lang sila doon. Ito nga at papasok na kami at nakita ko nga tong asawa kong buntis. Lakad ng lakad ay napakainit kaya binigay ko na nga yung isang sombrero para isuot niya. Napagalitan ko nga at sabi ko baka umitim yung anak ko. Ang sabi nga nasa tiyan pa lang. Kaya nga ito, sinuot niya na. Talaga napaka-solid dun na na-order namin sa Shopee na ito dahil waterproof din ito. Laking tulong at hindi na mahapdi sa mukha ang araw. Napakatirik ng araw, blue-blue yung dagat at talagang napakalinis at napakaganda dito kay Agri. Dahil talagang hindi mabato ang dagat at talagang makakaligo kayo lalong-lalo na mga bata ay mag-enjoy talaga. Kaya nga ito, nagre-ready na kami at pare-parehas na kaming gutom at pagod lalong-lalo na ako dahil sa biyahe. Hindi pwedeng gaanong magmabilis dahil mahigit 5 months pa lang yung tiyan ng misis ko. Kaya ito, sinasabihan ko nga siya dyan at baka malaglag siya. Ito nga tuloy na nga kasiyahan ng anak ko. Natupad din yung pinapangarap niya na namang magdagat. Parang nirent nga namin dahil kami lang ang naka-check-in dito. Bukas pa siguro magsisidatingan kasi Sabado-Linggo. Ernest nga kami pumunta dito at Linggo na kaming uuwi. 3 days, 2 nights nga lang kami dito. Ito na yung pangmalakasan naming lechon na baon. Oo! Open mo ba kanila itong ba? Ayun! Ang pogi! Ito nga pala ay nagkakalaga ng 12.5 at napakalaki. Talagang napaka-solid at napaka-paborito namin ng Aling Glorias. Talagang sauce pa lang ay mapaparami ka na ng kain. At ito nga pinagchachop na nila Uncle Jerry at
kunat para makakain na kami dahil sa gutom na namin. At ito nga pinagsasabihan ko sila ng maintenance. Pati naman ako ay ngal-ngal ng ngal-ngal. Pakasarap mag-relax lalong-lalo na pagkasama mo ang mga mahal mo sa buhay. Sobrang nakakawala ng stress pag ganitong nandito kayo sa dagat. Iwanan nyo muna yung problema. Hayaan nyo yung problema ang mamblema sa inyo. Puro trabaho, negosyo. Sana lahat ng mga nanonood dito makapagdagat na rin. Sobrang init. Kaya na nga, tuwang-tuwa na kami, sisikainan at napakasarap din kumain ng napakaraming ganito. Yung tipong nag-aagawan talaga sa balat. Eto na nga't si Kunat, tad-tad dito, tad-tad dyan na ang ginagawa. Siyempre, binikod na namin yung ulo para kay Tito Edmar. Calap. Oh, dala mo yung maintenance, Manggel. Oh, dala mo yung maintenance, Manggel. Sobrang napaka-joker niyang uncle ko na yan, si Uncle Arvin. Ito na nga't sinubukan ko na yung asawa kong buntis. Puro mamaya ubus na ni Uncle Arvin ang balat. Kaya kinuhanan ko na nga siya at sinubuan. Bagal-bagal tong asawa kong kumain na ko po. Puti sana kung walang bitchin yung bunganga ni Uncle Arvin. Tigim pa lang nun ay hindi niya na malasahan ay 1 kilo na. Kaya nga ito, may tinago kong dinuguan dito, nginalngal ko pa rin. Siyempre control din dahil baka mahilo naman tayo dito. May mixing kwento si Uncle. Maintenance. Oh, pero dapat araw-araw ganito. Oh, sana araw-araw. Para Masaya. Araw-araw. para Masaya. ito na nga si Uncle Jerry. Pasimpleng umangal-ngal na rin at sobrang gutom. Ito na nga si Darwinio Vlog, umangal-ngal na. Mamaya-maya nga daw, mamalengke na kami ng mga isda kaya sulitin na namin magkarne. Lechong paksiw ang baksak na ito pag hindi namin naubos. Kita nyo ba yung lechon na yan? Ako, naubaran na ng balat. Paborito mo kung tapos ginagawa mo? Ito nga ay sinusubok-subukan ko lang yung uncle ko at pinaprank-prank ko dahil gustong-gusto kong tumatawa siya. Lagi ko nga ang inaasar. Ito na nga yung lola ko, tuwang-tuwa na. Sanay na sanay sa biyahe at doon na nga yung anak kong makulit. May buwelo na pero hindi pa pinapayagan dahil sobrang tirik pa ng araw at sobrang mangingitim yan. At namalengke na nga kami at grabe napakasariwang pusit at napakalaki netong pusit na ito. Huli nga kami ng konting iihawin namin dito at namili muna kami. Si Papang magaling mamili ng isda kaya pinagbubuksan namin lahat ng mga isda nila. Talagang napakasulit at napakamura naman ng mga bilihin dito. Talagang 1,000 mo ay marami ka ng mayuwing isda at maluluto. Ito na nga yung binili namin na isang buo ay halagang 400 pesos lang yan, isang buo na. Umutang ko na yung pangalan yan pero si Papa ang pabili sa akin yan. Ito na nga si Uncle Jerry at nag-iihaw na kasama si Christian. Talagang yung uncle ko mahilig sa alak yan kaya talagang maaasahan yan pagdating sa lutuan dahil mahilig yan sa masarap na pulutan. Yung iba nga sinabawan namin para may mahigop kaming mainit na sabaw. Naumay na kami sa lechon. Kaya nga ito, tumutulong-tulong na rin ako mag-ihaw dito para makapagsimula na. Talagang pasadya nga yung ihawan dito nila at napakalaki. Kahit nga pating ata dito ay kakasya. Kaya ito, iba yung nagtutuhog, iba yung nag-iihaw, iba rin yung nagpapaypay. Yan na nga yung iihawin namin. Talaga naman, hindi ready si Auntie Johnny ay talagang may dala pang baraha. May libangan pa nga itong mga lola na ito. Dito nga ito ang tuwa si Uncle RP. Ito nga pala kami ulit sa beachfront. Ito nga pala yung kwarto namin. Tuling-huli rin sa akto si J-Lord ay umiinom na at namumulutan pa nga kasama si Aking at ito maliligo muna tayo. Kasama ko nga lumalangoy-langoy dito si Buntis. Talagang napakasarap naman magbabad. Bandang alas 4 at alas 5 na ng hapon ito kaya medyo pababa na rin yung araw. Kaya hindi na ganun kainit. At sumunod nga kagad si Uncle Jerry sa amin. Dahil pati daw si Uncle Jerry, buti nga daw ay naisama namin at nakapagdagat at nakapagpahinga rin sa kakapasada sa malupit na tricycle boy dyan sa amin sa Villegas. Kaya nga ito, nagpalutang-lutang muna tayo dito at nagbabad-babad. At talaga naman napakaalat at napakatamis ng dagat. Sulit na sulit tong uncle ko at mamaya tatagay na rin ito. Tapos na lahat ng mga niluluto niya at ready na pagbalik namin. Ito na nga si Buntis. Dagat man. Anak ko, umaarte na
nandun pa nga yun. Kanina ko pa tinatawag, naglalaro na naman ng buhangin. Mahilig talaga maghalukay yun. Kaya nga ito, dalawa lang muna kami ni Mrs. dito. Buti nga pinayagan siya ng doktor at nakainom ng gamot. Dahil sinabi namin 3 oras lang ang biyahe. Kung tataas pa daw sa 5 oras ay hindi na siya pwedeng sumama. Kaya buti na lang okay na okay at safe na safe naman yung baby namin. Dagat na naman. Hina ko pa nga hinahanap yung anak ko at sinisigawan, wala pa rin. Ito, sisid ng sisid. At ayun, nahuli rin namin kaya ito nga yung anak ko. At pagbalik ko nga ay tinikman ko na yung mga lutong inihaw. Ay talagang napakasulit talaga at napakasariwa talaga ng isda dito sa Dinadjawan. Napakalinamnam ng isda dito. Kaya sinilip ko rin sila at nagpunta rin sila dito sa swimming pool. Kasama nga niya yung pinsan niya na si Ate Sai niya. Pinakaway ko nga sa camera, sabi ko wag pupunta dyan sa kabila dahil malalim. Kaya nga ito, bumubukol na yung tiyan natin dahil sobrang busog. At bandang gabi nga ay nagkwentohan at konting inuman. Kaya sa mga nagbabalak magdagat dyan, puro trabaho at negosyo. Bayaan muna lahat ng problema, stress. Relax din kayo paminsan-minsan. Sama niyo yung mga mahal niyo sa buhay. So yun, hanggang dito na natin video. Maraming salamat sa lahat.